So dito tayo ngayon para matingnan yung ginagawa natin dito. Nay, bagay maganda yung ibang portion sana. May nakita kasi ako nung pagdating natin, diba? Kaya nga tinanong ko sa mga tropa. Yung part kasi na yan, makikita mo kapag ka maliwanag na maliwanag. Kapag ka gumagamit tayo mga pintura, ay napaka-importante po na primeran mo muna bago mo siya i-retouch. So ito, ang pagkakalam ko, hindi ito nabara eh. So yung sinasabi natin na hindi siya nabara, binabara kasi namin yan, tapos tsaka namin siya i-grind. So ang pagkakalam ko, hindi na siguro ito nabara kasi hindi na rin siya nag-grind. So dito, sampulan lang natin. Natamaan na yan ng ilaw pero wala akong nakikitang bukol. Okay, so welcome back. Okay, so dito tayo ngayon para matingnan yung ginagawa natin dito sa ating proyekto. Actually, konti na lang, for additional works na lang gagawin, including ito sa may hagdan. Ayan, no? So ito babaguhin kasi natin to. Dati sinali mo yung electrical na ito, yung ayun. So ito ba yung gagawin natin, so include natin to. Ito tataas na natin para mayari. So may mga linya na may electrical to, pero balak ko dito na i-include na natin. Kumbaga tataas na natin dito. Diba? Unproportionate, no? Ayan. Sakit sa paa kasi hindi pantay-pantay. Na-expect mo na pantay. Ayan, so may landing pa dito. Magkakaroon din ng landing dito. Ito maganda dito sa proyekto natin, no? Nakakapagod, bibigay exercise. Ayan, no? Bali ganun din, may salamin na lang. So inaantay na lang namin yung salamin dito. Yung tiles nyo dito. Nay, bagay maganda yung ibang portion sana. Tama na ata, boss. Ha? Tama na. Okay, so eto, may nakita kasi ako nung pagdating natin, diba? Kaya nga tinanong ko sa mga tropa, anong gagawin dito? So eto yun. Yung part kasi na yan, makikita mo kapag ka maliwanag na maliwanag. So yung mga ganyang problema, yung ganitong mga problema makikita mo pag maliwanag na maliwanag. Kaya nga pag sinasabi ko pagka gumagamit tayo mga pintura, ay napaka-importante po na primeran mo muna bago mo siya i-retouch. So yung mga sinasabi natin na pwede na yan, hindi po pwede yan para sa akin, no? Although ito first coat pa lang yan, ibig sabihin yung first coat na yan, dyan mo makikita na bukol-bukol po yan. Ayan, no? Lipat tayo, bukol na bukol, no? So ibig sabihin i-retouch pa ko namin yan. So ito, ang pagkakalam ko, hindi ito nabara eh. So yung sinasabi natin na hindi siya nabara, binabara kasi namin yan, tapos tsaka namin siya i-grind. So ang pagkakalam ko, hindi na siguro ito nabara kasi hindi na rin siya nag-grind. So ngayon nag first coat kami kasi natapos yung pag-clearing natin dyan, lumabas yung problema, no? So yun yung isang problema na usually hindi na binibigyan pansin ng iba. So ito naman yung masasabi ko dyan, pag di mo binibigyan ng pansin yan, so nawala na po yung quality, nawala na po yung kagandahan ng proyekto. So importante po kasi dapat mga kamasa, no, hindi naman po yung sa pagmamagaling o kaya naman sinasabi natin na perfectionist o kung ano man, napaka-importante po yung alagaan natin yung proyekto natin. So dito malaking bagay kasi nagagamit ka ng mga ilaw para masabi mo na okay yung pintura, no? Liwanag, napaka-importante po yan. Natural light pa lang ho yung nakikita nyo. Paano na pagka ilaw na ho yun?
ba? So, kitang-kita mo na yung problema. So, susolusyonan natin yan. So, ngayon, ang papakita natin dun sa kwarto, gloss din yung ginamit. Actually, litaw na litaw ang mga ganito kapag ka-gloss yung ginagamit mo. Kasi kapag ka-gloss paint, mga kamasta, yun yung lumalabas talaga yung problema. Nakikita mo yung scratches, nakikita mo yung bukol, nakikita mo yung alon. So ngayon, pagka ganon, yung paggamit natin ng pintura yan, magsusumbong yan, magsasabi na, ay mali pala yung proseso ko, mali pala yung ginawa-gawa ko. Papakita natin yung magandang klase, no? Papakita natin kung ano yung magandang outcome na sinasabi ko. Kasi importante ito. Ito gloss to, pero hindi siya yung painted. Hindi siya pinturado. UV board yun. So dito, sampulan lang natin. Natamaan na yan ng ilaw pero wala akong makikita bukol. Diba? O yan, lilipat tayo. Lilipat tayo. So sa camera siguro sasabihin natin na dahil nakakamera, nakita nyo rin naman yung tama dun sa labas through this camera na gamit ko ngayon. So ngayon, lipat pa tayo dito sa isang kwarto. Ayan o. Tingnan nyo, loob pa lang to ha. Ibig sabihin, pag dito sa loob, ilaw lang po yung ginamit namin dito. Hindi mo ma-expect na may natural light na papasok dyan na maliwanag, na magsasabi na, uy, yun pala yung magandang outcome, no? O kaya magsusumbong na sinasabi ko kanina about dun sa mga walls natin. So importante mga kamusta para sa akin yung paggamit ng ilaw, tamang pag-retouch, tamang pagpintura, tamang proseso mga kamusta, magiging okay yung trabaho natin. Huwag natin sabihin na ito lang naman yung kontrata ko. Pero sa akin kasi iba di bali na po na mag-break even ako basta maganda yung outcome ng trabaho. Hindi ko naman po sinasabi na ganito ganyan. Pero ito rin yung sasabihin ko. Syempre, depende pa rin yan sa usapan namin. Kung class A, class B, class C. So depende po yan mga kamusta. Magkakaibang class po yan. So pagka nagtitipid naman si client, syempre hindi naman natin pwedeng kumbaga pondohan ng pondohan. Kung ano yung kaya niyang mapunta ng materyales, yun talaga. So malaking bagay pa yung paggamit ng mga materyales na magagandang uri, kagaya ng Boysen. So recommended ko po yan. Yung Boysen na ginagamit namin dito ay yung semi-gloss na kung saan gamit na gamit pa namin. So ayan, dahil Boysen yung ginagamit namin, nire-recommend ko yun sa inyo. Kaya nga po, lahat ng mga materials na ginagamit namin dito, mapasiling po. Ayan, ceiling, mga walls natin, ginagamit namin dyan Boysen. So, semi-gloss o kaya naman gloss, yun po yung mga usually na ginagamit natin. So, tamang proseso, magiging tama rin yung trabaho. So, ito na rin yung labas niya. So, nailagay na rin niya. So, ito yun. Ayan, pinturado na rin ho yan mga kamusta, no?